Sa testimonya ng dating driver bodyguard na ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Dayan ngayong araw sa Kongreso, sinabi niyang mismong si Senator de Lima ang nagpayo sa kanyang magtago at huwag siputin ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng iligal na droga sa Bilibid. Patunay raw dito ang mga text message di mano ng senadora na ipinakita ng anak ni Dayan. Dahil dyan, naglabas ng show cause order ang Kongreso laban kay de Lima para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat mas-cite in contempt. May report si Tina Panganiban Perez. Nagtapos daw ang kanilang relasyon ni Senadora Laila de Lima noong 2014. Pero kay de Lima pa rin daw humingi ng payo si Ronnie Dayan nang ipatawag siya sa pagdinig ng Kamara noong nakaraang buwan. Pinatext daw ni Dayan si de Lima sa kanyang anak. Pagtatawanan lang kaming dalawa, magiging kahiya-hiya kami dyan na dalawa. Gustong-gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hanami Dayan, pakisabi sa kanya magtago lang siya. Pinakita ng anak ni Dayan ang palitan daw nila ng mensahe nang kung tawagin niya ay Tita Lai noong October 1. Ang sabi, pakisabi sa kanya, magtago muna siya. Kagagawan niya ni na Speaker Alvarez at Lictani Digong. Pagpepiestahan lang daw sila ni Dayan kung sisiputin niya ang pagdinig. TL lang ang nakalagay sa screen na nagpadala ng mensahe at di kita ang numero. Pero ang number ng senadora na binanggit ng anak ni Dayan, kinumpirma ng ilang kongresista na kay de Lima umano. Puntirya ni Representative Harry Roque si de Lima dahil sa pagpigil umano nito sa pagharap ni Dayan sa komite. A sitting senator preventing the appearance of a key witness in a legislative investigation as part really of concealing the truth. You know, in civilized societies, I remember an instance where no less than a sitting president had to resign, not because of an illegal act per se, but because of the cover-up of an illegal act out of decency. So if this lady Senator Laila de Lima will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate will protect the integrity of Congress of the Philippines, consisting of 2 houses, and in fact, remove her from her current position. That is if they want to maintain the integrity of the Congress of the Republic of the Philippines. Ang pagdinig ng House Committee on Justice ay tungkol sa umano'y kaugnayan ni de Lima sa Bilibid drug trade. Pero ang mga tanong ng ilang congressmen tumukoy sa personal na relasyon nila ni Dayan. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number 1 na lang? Mahina-hina na po. Mahina-hina na. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. At ibig mo bang sabihin sa pagdinig na ito na ang iyong relasyon kay Secretary de Lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan, kundi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng katawan? Opo, Your Honor. Bandang huling bahagi raw ng 2014 hanggang sa mapilitan daw siya mag-resign noong February 2015, nagkalabuan na raw sila ni de Lima. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya
na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kwento rin ni Dayan, katuwang niya si De Lima sa pagpapatayo ng bahay na ito sa Orbistondo, Pangasinan. 2 million pesos din daw ang iniabot ni De Lima. Sa pagdinig namin ni Dayan na 5 beses niyang nakita ang drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa sa utos daw ni De Lima. Maging ang lugar kung saan at anong oras sila magkikita ni Kerwin galing daw kay De Lima. Bukod sa 1 beses na magkita raw sila sa Baguio City, si Dayan daw ang nag-ayos nito sa hiling ni Kerwin na makita ang dating Justice Secretary. Sa 5 pagkakataon, nagabot daw si Kerwin ng paper bag kay Dayan na sa tingin daw ni Dayan ay tila pera. Di raw kilala ni Dayan noon si Kerwin na isang drug lord. Akala niya ito ang engineer na palaging binabanggit ni De Lima o supporter na nagbibigay na ng tulong para sa kampanya. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Bukod daw kay Kerwin, wala nang iba pang nagbigay daw sa kanya para kay De Lima. Hindi rin daw totoo ang pahayag ni dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na kay Dayan ipinaabot na 3 beses na pagbigay ng pera para kay De Lima. Minsan humingi raw ng tulong si Ragos kay Dayan para ilakad kay De Lima ang promotion niya. Kung nagkakabigayan man sila, 2 beses. Sa unang beses nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pera ang laman nun. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic bag na may lamang parang kahon ng sapatos, pero hindi ko alam kung ano ang laman nun. Hindi rin daw kilala ni Dayan ang mga inmate ng Bilibid na nagsabing siya ang bagman ni De Lima. Hindi raw siya nakapasok sa maximum security compound sa ilang beses na pagsama kay De Lima sa Bilibid. Hindi mababago ng testimonya ni Ronnie Dayan ang inilabas ng findings ng House Committee on Justice na laganap ang bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Sa naturang findings, hindi nagrekomenda ang komite na kasuhan ng mga sangkot. Ang testimonya raw ni Dayan pwede raw magamit para kasuhan ng mga ito ng Department of Justice o ng Ombudsman. Sabi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre sa pagdinig na maaaring maharap sa contempt at obstruction of justice si De Lima. Pwede rin daw maharap ito sa kasong concubinage dahil sa pakikipagrelasyon sa lalaki may asawa. Under the rules of court, and he could be disbarred for immorality. Tina Panganiban Perez, GMA News.